naimbag nga aldaw, kakailyan, kaelyukano ken kaelyukana. Welcome to another episode apo daytoy talk show tayo, ditoy Kapitolyo iti La Union. Daytoy ti Talks and Thoughts from the Capitol, La Union, Agkaysa Talk Show. Siya manen apo ni Jappy Marbella iti Media Affairs Office. Katatanga bulan nga rod apo iti Marso, intay sila celebraran iti makunkun nga Women's Month. Daytoy iti bulan nga i-dedicate tayo kadagiti inna tayo, dagiti manang tayo, and all our female figures in the society nga talaga nga intay met i-recognize dagiti contributions apo dagiti babae para iti panagdoras ken progreso iti umili. Iso nga rod apo tatang episode tayo, we are honored to have with us three amazing women iti probinsya iti La Union nga ito dapo ti mangidadaulo kadagiti respective nga communities da. So nga as we begin this episode apo, the Women's Month episode, kaya tayo man apo nga kablaawan dagitoy talo nga napipintas nga guest tayo tatang aldaw apo. Umuna launay, we have here the Honorable Mayor iti Municipality of Santol. We have Honorable Mayor Maria Teresa Lynn Waylansen. Mayor Lynn, good afternoon. Good afternoon po. Happy Women's Month. Happy Women's Month. Kadwa tayo matapo dito itong nga iti Mayor matapo iti Municipality of San Gabriel apo Mayora Lani Carbonell. Yes, good afternoon po. Matagot-tagot ako amin. Naragsak kinagasat nga bulan dagiti babae. And iti Mayora mi apo ijay ilimi nga baknotan. Yes, talaga nga hataw na hataw. Baknotan apo Mayor Divine C. Fontanilla. Hi Mayor. Ano po, naimbaga malam, ka-Ilocano, ka-Ilocana. Happy Women's Month 2026. Happy Women's Month. Sige, sakbay tingol nga rugyanan apo iti pakikimarites ko kadagiti talo ang pipintas nga Mayora tayo apo. Intay pa iyeg nga umuna iti regalo tayo kadakwada because they are three amazing women. Happy Women's Month po sa ating mga mayors. Wow! Wow, thank you. Thank you po. Wow, may pa-flowers. Yan. Of course, yan ay isang maliit lamang po na regalo para sa inyo sa maraming ginagawa po ninyo, not only for your respective towns, but siyempre for the entire province of La Union. Okay, sige nga ron, apo. Fun fact, ang muyo apo dito yung probinsya iti La Union, 11 of our 20 mayors are female. Diba? That's not a usual case kasi diba, kunadang road politics is a men's world if they will see it that way. Ngum dito La Union apo, majority of our local chief executives dagiti alkalde tayo ket babae. We invited them nga adamati nasken nga asikaswenda, but we have three amazing women here apo to also share dagiti insights da kasano da nga patartaryon iti bukod da nga ili, and at the same time inya dagiti experiences da as women in public service. Umuna nga rod apo, kaya't kuman nga idamag kada kayo, nya ti pakabisbisyan nyo tata as inna iti ili, umuna ni Mayora Lynn. Yun, para sa mga kakailian natin, lalo na ngayon tumaas ang presyo ng gas. So, doon tayo nagko-concentrate, and also Santol ngayon is ongoing yung mga barangay assemblies namin and our Kailian Dialogue. So, it's just so happen na wala kaming schedule ngayon, so I had time for you. Yes, thank you so much, Mayora. As always. And of course, ijay nga man San Gabriel, Mayora Lani, what's keeping you all busy? Oh, on the part of the work, sir, natural, kas inati ili, 24 hours tayo, 24 hours, 7 days. So, ado ti trabaho tayo. Ken kas na ko na ni Mayor Lynn, with this global crisis that we are facing now, masapol nga agpanunod tayo. So, nayunan tayo, di jay pa nagtrabaho tayo. Tapnon ti kasta, maisabot tayo, kadagiti kakailyan, no anya ti dapat nga isabot tayo. And of course, as a mother, parte na, ti pa nagtrabaho mo't lang iti, para iti pamilya. So, working as a mother and working as a public servant.
very busy, kurang 20 oras. Nora Reagan, sir. Diba? Even weekend niya, ma'am. Yeah, wala na halos weekend Wala na. eh. Correct. And Ma'am Divine, kamusta niya tiyo? You are always busy, but what makes you busy this season? Parang pare-pareho lang naman tayo, di ba? Kasi ito nga may malaki tayong problema sa oil crisis, and actually kakatapos lang din ng ating Zoom meeting with DILG kanina, and the topic is on oil crisis. So andyan yung mga iba-ibang mayors and governors ng regions 1 and other All regions as other well. regions. So yun, siguro this pa rin lang kami, and then of course yung ating pag-implement ng 4-day work week to save not only electricity but also fuel para sa mga empleyado natin, mga workers, and yun, the usual pagka-busy, yung sabi ni Maryland, sa bahay, sa trabaho, and I think it's part of yung talagang rin natin, mandato natin na basta just do yung worthwhile yung time mo sa mga ginagawa para sa bayan. I see. Okay po, ma'am. So, as mayors, syempre, si kayo iti, kumbaga, amin nga concerns, global or national, amin dagita kat maka-affect mo in our own respective communities. And crucial iti role nga gamgampanan nyo as mayors kasi direct, dagijay, kumbaga, dagijay assistance nga ipaay tayo kadagiti constituents tayo. Would you say nga as female or as women, as mothers, kumbaga, ada iti something about your ko na danjay mother's inkling kunyari dati issue about crisis kasano nga ag-figure in DJ pagiging mother you in handling dagito yung kakasto yung crucial issues in your respective community. Yun, ma'am, sino ti umuna nga mayat nga mangi-share like kunyari dagito dati crisis, di ba? Mothers are expected to do the budgeting, kadagiti babay na. So do you see nga in terms of your work as mayors kasi na kayo nga aramiden kasi ada DJ innate nga wisdom you as mothers. Yes, ma'am. I think being a mother, siguro parang na-train na tayo doon sa part na minamanage mo yung bahay. Basically, yung nanay talaga yung yung nag-aasikaso ng bahay. So it's parang kung tutusin, parang nag-practice ka na. Kaya in a bigger scale naman ang bayan. So lahat it's halos the same yung pag-manage mo ng bahay, pag-asikaso mo sa mga anak mo. Dito mas marami ka anak sa bayan. So yun, parang practice mo na. And as woman and a mother, andun pa rin yung innate na parang feeling mo talaga or yung trabaho mo o yung pag-aaruga dun sa bahay mo, the same thing dun sa pag-aaruga mo sa community, sa bayan. Para mo na rin silang anak. And yun nga, with the crisis now, parang sa babae kasi, parang lalo na sa nanay, innate na talaga yung kayang-kaya mo talagang yung mag-solve. Kasi yun parang nasa DNA na yata ng babae yun. Yun siguro, Sir Jack. Ma'am Lan. Siyempre, kung for me, as a mother, bilang isang nanay, parang nakapag-practice na ako sa bahay. Kasi, pag may asawa ka, nanay ka, kailangan mong maging responsable. Andyan yung kailangan mong maging strong decision maker. Kailangan mo rin na mag-budget. At saka mga iba pang katangian na pag ikaw nasa serbisyo publiko, dala-dala mo rin. So itong fini-face natin ngayon, though it's really a very challenging one, pero ginagawa natin na ang mindset natin is kailangang makahanap tayo ng paraan nang sa gaynon masolusyonan itong problemang ito. Kasi maski sa munisipyo problema natin, tumataas ang bilihin, tumataas ang gas. Sa bahay, it follows then. So parang yung sabi ni Mayor Divine, smaller scale lang yung sa family and a wider range lang sa atin. So, kayang-kaya natin yan. Challenge yan. A challenge that makes us stronger and a better person, lalong-lalo na sa ating pag-deliver ng ating services.
Majority. I think on my part naman, as a Lady Mayor, siguro tama yung sinabi nila Mayor Divine and Mayor Lani sa pagpa-practice sa loob ng bahay. So, pagka nasa pagiging public servant ka na kasi, siguro ang mga babae kasi binigyan sila ng Diyos ng the ability to understand everything. Because if you understand everything, everything follows na yan. So, pag naiintindihan mo na kung ano itong sitwasyon na to, kayang-kaya mo nang i-solve lahat. So, yun. Siguro, yun ang pinagkaiba ng babae sa lalaki. Mas stronger kami. Mas stronger. Pero of course, while we really uphold yung value na ang mga women are empowered, talagang strong, really, may mga predicaments or may mga challenges din talaga unique to women. Isong nga nga DJ, every Women's Month, ang lagi nating ibinabalandra ay yung Magna Carta for Women. And it's always the question na sinasabing, bakit may special attention para sa mga women? Yun yung laging nami-misinterpret eh. Dahil nga, innately, merong mga extra challenges for women dahil nga, they have multiple roles. Parang women's kasi are default caretakers of the bahay. Di ba? Kasi nakasyagarminti, that's how the society has shaped us. Isong nga, in your own personal experiences, our dear mayors, inya dagiti, hanyo nga malipatan launay nga challenges that you have encountered just because you were women, and how did you overcome these challenges? Yung mga innate na mga challenges sa pagiging babae, even in your physiological makeup, di ba? May mga ibang instances niyan, yung sa pagbubuntis at child rearing, ika nga, ito ay mga primary na mga responsibilidad ng mga kababaihan. So, would you want to share any yung mga personal struggles siguro, and we'd want to learn how were you able to overcome the gito yung challenges as women? Sino man? Yes, ma'am. Siguro, personally, sa akin siguro yung balancing yung yung pagiging mother at saka sa career. Kasi before, talagang naging mandato ko rin na yung personal goal ko na mag-breastfeeding. At yun, yung parang solong breastfeeding talaga yung But then, yung trabaho ko kasi before is like I have to travel from the whole region 1. So, struggle talaga yun. You wanted to be a good employee, at the same time, you wanted to be a good mother. So, yun yung balance na naging struggle. But I think if there's always a way naman to balance it. So, priority pa rin talaga yung family, but at the same time, syempre hindi rin kailangan pabayaan yung trabaho. So as a mother and a woman, yun yung isang hindi ko rin makakalimutan na struggle, but nasa sayo rin yun on how you will balance. And with the help, of course, support of your husband and the family. Correct. Yung pagbalanse talaga ng time mo sa bahay, sa family, at sa profession mo. Mayor Lani. For me naman kasi sir, before ako naging mayor, nasa Bureau of Fire Protection you were a ako. firefighter. Yeah. And it's a male-dominated community. Correct. Parang nung first nga is, we were the first female recruits dito sa Region 1 noon para sa Bureau of Fire Protection. Apat lang kami. So parang nakakalamang yung mga lalaki. Pero sabi ko, ang trabaho naman, ang BFP, wala namang gender yan, walang kasarian. Kaya babae ka, kay lalaki ka, though it's a male-dominated community, pero sabi ko, kung kaya ng babae, kaya rin ng lalaki. Much more nung nagkapamilya na ako. Kasi na-try kong ma-assign sa ibang lugar. Pag mag-training ka, pupunta ka sa ibang region. So, kailangan mo rin talagang i-balance kung paano na yung family ko, in between my family and my work. Pero iniisip ko, pag hindi ako nagtrabaho, anong ipapakain ko sa pamilya ko? Pag puro pamilya lang naman na, paano na yung trabaho ko? So, I see to it na nababalance ko yung para time. So, pag nasa work ako, diretsong work ang iniisip ko. Pag nasa bahay, syempre, I give much time for my family. Ngayong naging mayor naman na ako, ganun rin. Much more na tumatanda na rin tayo,
ang ating family, may mga health concerns yung mga asawa, but still, kailangan talaga, gaya ng sinabi ni Mayor Divine, we have to balance it and we must be strong, provided na mayroon kang determinasyon na gawin lahat para sa pamilya at gawin lahat para sa serbisyo publiko, magagawa ko yun. Okay. Sa pwede mapan ka ni Mayoraline, I'd like to ask din, ma'am, follow up on that. During your time as a firewoman, kasi it's not usual nga makita tayo ti babae in this particular kind of work. Dati experience mo ka di ma'am nga just because you are a woman, kas lang ay ipanda ka iti mas na laklaka nga trabaho kasi ba? And then si ka mismo tinagi ko nga haan kayak data. Actually, when I was assigned in San Fernando, kunada kanyak idi, doon daw sa, dahil nurse nga ako, doon lang daw ako sa EMS, sa ka-admin. Ako, sabi ko hindi kailangang matutunan ko rin yung ginagawa nyo. Kaya sabi ko, maski ayaw nyo, papasok ako sa inspection, papasok ako sa investigation, itry ko rin kung paano mapatakbo, paano kung wala na lahat ang mga lalaki, paano tatakbo yung fire truck at pag may sunog. So, trinay ko yun, pati pag-akyat doon sa hydrant, doon sa overhead, sa tank natin, overhead tank, para mag-release ng tubig. Kailangan gawin mo yun. Sabi ko, actually, pati ngayon doon sa quarters noon, kasi hindi pa genderized noon ngayon, Divine. Isa ang quarters ng lalaki at sa kababae. Kaya sabi ko, kung kaya niyong humiga dyan sa ibabaw ng lamesa, kaya ko rin. What makes the difference? Parehas tayo. Ganun yung experience ko noon, sir. And you can see ma'am nga dagiti talaga ti what shaped you now as Yes. woman and as a public servant. Para maging stronger ka. Okay. Kaya nga sabi ko, sir, determinasyon mo lang. Hindi yung parang pag sinasabi nilang second-class citizen ka na an mo nga matan perception kita nga second-class citizen ka. No, we are equal. Yun ang dapat na nasa isip natin. Kasi at the end of the day, babae at lalaki, parehas ang karapatan, parehas din ang kahalagahan, at parehas din na dapat sabay na aangat. Si Mayoraline naman, you are a daughter of a one strong man, di ba? An engineer, which is also considered a male-dominated field. And at the same time, he was also a mayor. He is well-loved by the community because of his, kumbaga di jay energy niya, yung masculine energy ko natin nga ron, engineer pa at the same time, who also recently celebrated his birthday. Belated happy birthday, Apo Engineer Magno. Sa ano day, ma'am, how were you able to, sa ano dahil itong experience mo, and at the same time, tinawid mo DJ role to lead your municipality, and you are also a daughter and a mom. Kasat mo experience mo, ma'am? Siguro, like them, you have to divide your time. Kasi noon, ang struggles ko siguro noon, yung nung nakaupo yung tatay ko is, syempre madami siyang bashers. Alam nila Mayor Lamin. Ako ang sumasagot. Ako ang kanyang superman noon. Pero it was then na I realized na ang pagiging public servant pala is hindi ka lang papasok na magtatrabaho. Kasi natutunan ko sa tatay ko yung parang dead ma ka na lang. Parang kahit anong iba to sa'yo, dead ma ka na lang. Tapos later on, makikita ng mga tao yon na, ito yung pinakamatigas na naging mayor namin. Parang ganun. Kasi kung iisipin natin, ang babae daw is full of emotions. Pero sometimes kasi, I think emotions are way of communicating to others naman. Lalo na sa decision making, pagka may talagang malaking problema, kapag pumupunta ka sa isang tao or pupunta sila sa'yo, manghihingi ng tulong, and syempre, kailangan mong ilagay yung shoes mo sa kanila, yung sapatos mo sa kanila to feel them. Yung ganon. Parang ngayon kasi yung mga dumarating na problems and issues, parang okay, alam ko na to, gano'n na lang, upo ka na lang dyan, relax ka lang, lilipas din yan, parang gano'n na. So, it made me stronger. Correct. Ang galing, no? Kasi as women and as mothers, talagang DJ emotion mo usually iti umunang usarem. But in our work as public servant, hindi rin pwede yun. Kasi di ba, pag unahin mo lagi yung emotion mo, yung awa mo, hanmat nga baling because we really have to make decisions din nga,
improven or for the benefit of the majority or of the many. But anyway, napintas na gid i-share you, talagang we can see really the struggles or the unique challenges that women face, especially of course women also have their dreams, have their own ideas iti profession niya kayat damat nga i-achieve kasi kada kayo nga mayor. So just because you are female or just because you are moms, does that preclude you to achieve your highest potentials? Definitely haan, because we can see from these amazing women nga you can do everything, right? As long as, of course, with the support mo at dagiti family tayo, most especially dagiti husband, the children, and in the entire community. Now we move forward, sumarno nga da magkumot kat inya iti favorite part you of first being a mother na lang muna, and then second, what's your favorite part of being a wife, and third, being a woman leading your respective communities. O muna, nyo muna tatayon, kids. Yeah, I mean as mom, yan. What's your favorite part of being a woman and a mother? Sino umuna? Si ma'am. Sige, ma'am. Say na yung mga anak ko, napalaki ko na full of respect. Kasi yung ibang bata, pag kinakausap mo, oo, pero yung mga anak ko talaga parang may po, and very respectful sila sa akin. Kung pupunta kami sa isang bahay, yung ibang bata makakapasak pa ng baso. Yung mga anak ko, hindi po. Kung saan ako nakaupo, doon lang sila. So, yun, yung mga little things na I am proud of. Correct. At parang makita mo talaga no kasano nga dimmakkel, di ba? And you really observe these little changes in them as your kids. Ma'am Lan. Yes, po. Your favorite part of being a woman and a mother? Of course, looking into my, hindi na sila kids, may mga binatas na lumaki silang may disiplina. Nakikita ko sila na kaya rin nilang magkiharap sa mga tao, magkiharap ilog-ilog, may takot sa Diyos. So parang nakikita ko na yun ay dahil sa aming pagpapalaki na mag-asawa, though yung sabi ko nga, since birth yung mga anak namin, nagtratrabaho na kami. Parang nakapako na. Pero nakikita ko yung sabi ko nga, dalawang lalaki, disiplinado. Yun. Parang, and at the same time, yung mga ganitong time na, nakakaupo ko na rin sila paggabi. Nagkakakwentuhan, nagsishare na rin kami. Actually, sila rin nagsishare kung ano yung mga dapat, nagsasuggest din sila. So that's my ano. And as a mother, as a wife, of course, my favorite part is yung being together with my husband. Nagsishare kami ng happiness and maski sa struggle. Yan ang happiness nila. Siyempre, alam niyo na yung mga age na natin na ganito. Happiness mo nang umupo lang kayo, magkwentuhan, o kaya maski pupunta sa tabing ilog, o kaya sa farm, nagkukwentuhan, kwentuhan maski kwentong barbero. So, favorite na part ko yun, especially pag may time talaga. Kasi at this age, kailangan talagang we have to give time to our family, give time also sa ating pagpapahinga, and give time to the ones we are serving, yung mga kababayan natin. Ma'am Divine, your favorite part of being a mommy? Yeah. Of? Mano? A mommy of? Five. Five! Wow! Ang favorite part ko siguro is, siguro nga yung, kasi malalaki na rin sila, and ayun nga na malalaki na sila, parang feeling mo baby pa rin sila. parang ano lang, it's just age, di ba? Parang, so minsan sabi, Mom, I'm 27 and 25, parang feeling mo baby pa. At siguro, ang isa siguro na masasabi ko rin na fulfillment din namin mag-asawa is yung, dati kasi, nung nasa abroad kami, may tawag sa kanila sa school sabi niya, the fundamental kids are very polite.
Kasi siguro nadala nila yung ugali ng Filipino rin na respectful. Doon kasi tatawagin ka na nila, Jappy. First name First name, pero sila, Mr. Marbella. Kasi hindi kami sanay. So I think ano namin sa kanila yung virtue na yun ng Filipino, parang being respectful and connected. So siguro siya hanggang ngayon nadadala pa rin naman nila yan. Yun siguro ang aking may sasabi rin na fulfill din mo kasi kahit paano. Andun yung ano nila. Tsaka yung pagiging close-knit din namin. Maski yung dalawang anak ko na nasa malayo, we always communicate na meron kami group chat and we check each other pag may hindi kumikipot and nag-check kung kumusta na nila ito ano nangyayari. So, siguro yun. And as a woman naman, yun, pareho kami yung billionaire lang yung ano rin, so you have to find time talaga. At ang favorite part is yung communication with yung sa family, sa husband, sa children. And at hindi rin kami, talaga we find time kasi na busy na mag-marites na mag-asama. Diba? Parang talaga, I think that's maski noon pa. Kaya nga nung after na unang umuwi yung husband ko dito when we were nasa abroad, parang talaga yun yung talagang iniyak ako yung pag-uwi mo, wala kang kaprektuhan. So yun siguro, anak to na with that talaga, maski na pagod. Kasi pag nakatulog ka sa pagod, pag-isip mo, anong bago? Parang na lang, just ano lang, just so ano lang siguro to communicate, maski ano lang talaga ko itong bagero, di ba? Yun talagang ano lang, siguro it's also one way of ano rin, lightening the mood, yung mga issue mo siguro sa office or yung mga nangyayari. It's good that you're able to share it with someone. And I also treat my co-workers, yung mga kasama ko, yung mga team namin, as family din. So that's why we also share yung mga ginagawa namin. And I think it's also like yung mga kailangan mong gawin sa trabaho. I think it's good to communicate with them. Maski informally, maski nagbibiyahe kami, we talk about work. And parang yun na rin yung bonding din namin siguro. So parang sabi ko kanina, it's a bigger part of yung role mo, hindi lang sa family, pati din sa opisina, yung mga sa trabaho mo as the leader of your town, communicating mo sa rin, not only with your family, but your coworkers. Napasadahan na ni Mayor Divine and Mayor Lani about their other roles, mother and being a wife. Si Mayor Aline, na napasadahan diya. Your favorite part of being a wife? Being a wife is malamig. Ano kasi ako, chismosa. So, pagdating ko sa bahay, so tatanungin ng asawa ko, kumusta? Magchichismis naman ako. Pero pag minsan, nare-realize ko, kasi pag siyang nagkukwento sa akin, parang, okay. Pero pag ako nagsasalita, talagang chismoso din siya, nakikinig din siya. So, ayun lang, happy kami na may chinichismis kaming tao. Updating lang. Pero yan naman ay is a way to, of course, improve your bond. Dahil nga, yun naman ang sinumpaan nyo din naman sa Diyos, di ba? Ang magsama kung ano man ang chismis siya. Pero, would you say na, if for any consolation, mahirap ang trabaho as mayor, but kung meron mang any advantage, yun ay isang tumbling lang, bahay nyo na. Yes. Diba? Parang mas may time. Unlike, kunyari sa amin na we will have to travel far, medyo babiyahe pa para makauwi. Pero sa inyo, dahil nasa isang bayan lang din naman, isang kembot lang, bahay nyo na. Would you think na disadvantage kasi mas may time nga road with the family or medyo nag-extend lang din everyday sa munisipyo? Ano? Ma'am Lani. Actually, sabi ko nga, compare ko nga doon sa first work ko as compared ngayon, masasabi kong malaki ang agwat. Kasi nga noon, anywhere in the Philippines, you can be assigned. Habang ngayon, pwede kang pwedeng sabihin mo na, sa bahay tayo magla-lunch, kakain tayo ng sabay, do yung mga bata sa gabi mo na lang sila makakasabay dahil nagkaklase sila. And at the same time, pwede ka pa rin pumunta sa mother mo na, ma, to check on her during lunchtime. So, malaki rin ang positive na
positibong bagay na mas malapit ka sa trabaho. Una ngayon sabi ko, nakakaban mo, nakakaharap mo, lalong-lalo na yung asawa ko sa San Gabriel din siya naka-assign. So, sa lunchtime, nakakasalo ko sa pagkain. And during pagkain naman, halimbawa, stress ka rin sa trabaho, at least may nakapagsasabihan ka, nakakachika ka habang kumakain. Kung halimbawa, meron kang pagka-disgusto na dismaya ka sa work, pwede mong i-voice out. Pagbalik mo sa work, wala na ulit. Oo. Yun lang naman ang isa sa mga advantage, and of course, marami parang advantage. Pero yun yung pinaka-basic. Though sometimes, may mga time na talagang hindi mo nakakasama, lalong-lalo na pag maraming tao sa munisipyo. Kasi uuwi ka ng mga 2 or 3 to take your lunch na, tapos nang kumain yung mga kasama mo sa bahay. Pero ano yun? Hindi nakakasyak sa akin yun. Dahil nung ako'y nasa first work ko, nangyayari din yun. Na minsan mas kailangan mong i-choose talaga yung work because Yeah. sinumpaan din naman kasi natin Yes, talaga ito. exactly. Yun. Ma'am Divine, Ano na yun, yung parang yung do you think advantage, na, no? yeah. Siguro nga, kasi yun nga, sabi ko kanina, yung work ko rin entails yung travel from the whole region 1. So, yung nandun ka lang sa bayan, yun, nakaka-lunch mo yung asawa mo, yung family mo. And kumbaga mas flexible ba at maski mag-stay ka na medyo makahabang oras sa opisina, mabilis ka lang makakauwi at makakasama yung family for meals, for anything, di ba? Yun, I think we have the same naman na ni Mayor Lani. Iba pa rin talaga yung malayo kasi malapit lang. Okay. And Ma'am Lee, ikaw naman ma'am, Yes. parang mas madali ba ang pag-uwi at pagsingit ng time with your loved ones? Sa akin naman, actually nag-extend ako pag minsan hanggang 5:30 to 6. Kasi gusto ko, yung trabaho ko, matatapos ko Mondays to Fridays, natatapos ko siya from 8 to 5. So, tinatapos na namin yan. So, kasama ko yung family ko ng breakfast and dinner. Pag minsan nga, kasama ko din si Daddy. Nagdi-dinner kami, lahat kami. And also, pag Saturdays, I make sure na wala akong trabaho sa office, na wala na akong mga bisita. So, doon naman na pumapasok yung family moment. And of course, time with friends din. Kasi mahirap na pag puro trabaho ka, tapos pag Sabado, trabaho ulit. So, ako naman, I make time for my family, I make time for my friends also. Na kahit 3 hours lang kayo magkakasama, 'di ba? Ganun. Kasi pag minsan, pag overwork ka na, wala na talaga. Tapos parang, yun nga din, kung nakababad lang tayo sa work, minsan Yes. napupurol tayo. Parang napupurol ba yung decision making natin, yung parang napupurol siya. But anyway, what I can see from the discussion ay talagang it's a matter of really doing the intricate balancing of your role as wife, as mother, and as a leader in the community. So, iti sumarunong nga damag kumot nga rod, what's your favorite part about being the mother in the entire community? And mensahe nyo na din po sa mga kababayan ninyo, lalong-lalo na sa mga kababaihan in your community na probably haanda nga mamamati iti bagbagida, they don't believe in themselves, but you are proof nga you just really have to work hard, believe in yourself, and you can achieve anything you want. Yan. Mauna na si Mayora Divine. My favorite part Part of of being a woman leader in the yes. community is siguro yung to be able to show to the world siguro, hindi lang sa bayan na na ang babae ay hindi babae lang, di ba? Ang babae ay kayang gawin kung ano man, parang it's same, parang walang inferiority kasi yun yung naging na rin natin tradition siguro sa kultura natin na pag babae ka parang lesser species ka, but it's not true. So yun siguro to be able to prove na kaya nating kumbaga as a leader din, parang omnipresent, parang you are in this, parang many places at the same Correct. time, parang gano'n, parang yun, kayang gawin ng babae yun. I think kayang gawin ng lalaki, but siguro
the only difference siguro is because we are more, kumbaga dahil nanay ka, innate na sa'yo yung, kumbaga nasa DNA mo na nga yung pagiging maalalahanin, mapag-alaga. Di ba? Parang nasabi ko kanina, para ikaw yung natukahan ka na ikaw ang bahala sa bahay. So the same time, the bigger bahay is yung community. Nasabi ko na rin. And yun, and to be able to show to the community na kaya natin gawin ito. Parang, so to give inspiration to other women as well na hindi dapat gawing excuse yung pagiging babae na mahina, na hindi ko kayang gawin yan kasi yung lalaki lang ang dapat, hindi dapat. I can also, naman yung experience Maryland as firefighter, which is also rare naman talaga, nakukunti lang. But now, marami na rin babae na firefighter. And at the same time, yung ibang trabaho pa ng usually nasa male-dominated na trabaho, ngayon hindi na. Parang it's balanced na sa mga ginagawa ng lalaki at babae ay pareho. So sa amin, sa Baknotan, I would also like to kumbaga inspire women in our town na kung kaya ng iba, kaya natin itong gawin. And sabi nga, like our theme for this month's Women's Month, Babaylan, lead like the Babaylan. They are warriors before, but we also have the softer side of being a warrior. Warrior in a sense na hindi lang pagkikipaglaban, but then pagkikipaglaban sa karapatan ng bawat babae at bawat ina. Happy Women's Month. Thank you. Happy Women's Month. Mayor Alani, your message to your women constituents? Actually, yung palagi kong sinasabi na leadership has no gender. Babae ka man o lalaki ka, kailangang tumayo ka bilang isang leader pag ikaw ay nahalal na leader. And of course, bilang isang babae, yung sinabi nga namin kanina nila Mayor Divine at saka ni Mayor Lynn, bilang isang babae, bilang isang nanay, nag-training na kami based sa aming karanasan, sa aming pagiging nanay sa loob ng bahay. Yun yung dala-dala namin sa aming pag-serve sa mga tao. So sa ating mga kababayan, huwag nating i-underestimate ang pagiging babae natin. Huwag nating sabihin na babae lang tayo, mahina tayo. No. Babae ako. May kakayahan ako. Yun ang dapat na isang-isip natin. At pag sinabi nating may kakayahan tayo, dagdagan mo yun ng disiplina. Dagdagan mo yun ng determinasyon. Pag halu-haluin mo yun, magiging successful ka. Dahil pag nandoon ka lang, di ko na nga nagpatangga ka, di kinababain nga may kahinaan ka. Wala nang challenge sa buhay mo. So yun ang dapat na gawin natin. I-push tayo mo, angada tayo kat babae tayo. Tapos tikas ta, ma-achieve tayo. Kaya iti pa nag-serve tayo mat, saan tayo nga kuna nga, babae, aksan ko nga kaya di jay? No, kaya tayo. Di jay iti. Kin ikatin ko man di perception mo, nga, ang babae ay mahina. Di panunutan tayo, babae ken lalaki, ag tinulong, pantay, tapnon ti kasta, ma-achieve tayo iti progreso, ma-achieve tayo iti development. Kaslamot lang, ati panangiparswa, iti apo nga, ti babae, ken ti lalaki, parehas. So, kasya kumatiada iti panunod tayo. Okay, and Mayor Ali. Ako, sir, nag-enjoy kasi ako being a leader sa aming town kasi mahilig akong mag-explore. So, I go to every barangay. So, yun ang means ko na nakakausap din sila. Natatanong ko sa kanila kung ano ang mga kailangan nila. So, siguro, masarap maging leader, lalo na pag babae ka. Kasi ang babae, versatile yan. So, we are so versatile. Very flexible tayo. Kung bata ang kausap mo, kaya mo maging bata. Kung babae ang kausap mo, kung senior citizen yan,
kaya mong maging senior citizen, 'di ba? Kung lalaki, ang hindi lang natin kaya ng mga babae siguro yung makipag-inuman. Pero makipagburdagulan kaya naman. Pwede. Yun. So, ayun. So, para iti kakailiyak nga babae, kailiyak nga kababaihan dita, isipin lang natin na tayo ang ilaw ng tahanan. Mag-brown out man, wag lang mapuputulan ng kuryente. Dapat naka-on lagi tayo. Yun lang, Happy Women's Month. Happy Women's Yes. Month. Kat itarod apo, agyaman kami launay, Women's kadagitoy mag-guest tayo apo. And sapay kuma, lagipon tayo as we celebrate Women's Month, dagiti babae, minamahal natin, nire-respeto natin, and we acknowledge that they have a place in the community as leaders, as mothers, and of course, iti contributions ta iti panag rangay, iti umi. Dahil tangaron apo, iti episode tayo, iti Talks and Thoughts from the Capitol. Happy Women's Month! Happy Women's Month! At andito pa rin po tayo sa official talk show ng Provincial Government of La Union. Daytoy apo ti Talks and Thoughts from the Capitol, the talk show. Katatangarod apo, kadwa tayo mat iti one of the 11 women lady mayors ito yung probinsya iti La Union. At makakasama natin siya para sa isang episode ng Fast Talk. Umuna launay, you say hi to your fans. Ayan, Mayora Bong Lee Itibawang. Thank you, Jobs. Naimbag nga malum, kada tayo amin na po, and thank you for inviting me, and Happy Women's Month amin nga kababaihan iti La Union. Yan. And of course, earlier apo Mayora Bong Lee, adda iti talo nga guest tayo mat. We have Mayora Divine, Mayora Lani, and Mayora Lynn. We were chatting with them kanina, and of course, ituloy na itong malang discussion with them in a short while. Ngam tatangarod, Mayora Bong Lee, since we have you, adda iti basitmat nga regalo mi ken ka before we do our fast talk. So, po Mayor Bong Lee, Happy Women's Month. Yan, Sir Tyrone, pakipasok. Also, taga-Bawang din po yan siya, ma'am. Okay, yan. Sige po. So tatay, Mayor Bong, DJ, discussion me with the three mayors at tayo. Medyo serious and medyo beauty queen questions. Kanyam, medyo boy abunda type. Yan. Mas Kasi lively and bubbly. mas lively and bubbly. Ngam, sige, before we go into the fast talk, Mayora, also like to ask you, inya ti favorite part mo of being a woman leader? Yan. O siguro yung tatlo, sagutin mo din yon. First, as a mother of three? Two. Mother of two. And then as a wife and as a woman leader in your municipality. O your favorite part as a mom? Favorite part as a mom is yung pagpapalibot. How I reared my two children sa pag-aalaga. And paano yung bahay. As a homemaker, kailangan very lenient din ako sa mga tauhan ko sa bahay. And yung second, Second, your favorite part of being a wife. wow. My favorite part, being a wife of a general, siguro. As a woman, hindi ko nilagay sa utak ko na asawa ko yung general. Yung sarili ko nandun pa rin sa likod niya. Hindi ako nakikialam. I don't meddle with the police works niya. Hindi ako nakikialam. Alam ng lahat yon sa PNP na hindi ako nakikialam. And yun ang gusto kong i-impart sa mga asawa ng, ba't may ganon? Mga asawa ng general na ano na lang tayo sa likod nila for their success. And as a leader, woman leader. actually, it entails kasi yung as a mother, as a wife, and as a leader, yun yung training ground mo. Yung as a mother. Kung paano ka mag-rear doon sa mga anak mo,
at paano mo alagaan yung asawa mo. Ganun din. Ganun din as a leader, as a mayor, as a new mayor ng Bawang. Ganun din. Life cycle yan eh. Kung paano mo ginagawa yung sa bahay, ganun din ang gawin mo sa munisipyo. How are you enjoying it, Mayora? Ay, 101%. Siyempre, Bawang is also one of the more progressive towns in La Union. It's always a busy municipality dahil nga ito din ay isang thriving community. Is it a busy work para kanya mga men enjoy mo lang at the same time? Actually, busy talaga. Busy. May times na ilang events ako sa isang araw. Pero sabi nga nung kanina, sabi ko, Ma'am, nag-contact di last week mga teacher. Ay, nagapo yung Manila, Ma'am, nag-LLP ako. Nung nagsubli ka, nagaduman na pala mo. At ano sabi niya, ano ba ang energy, vitamins mo, Ma'am, para maging ganyan ka-active? Actually, wala akong vitamins. Wala akong. Minom lang ako ng ginseng, galing sa Apari, sa Cagayan. Yun lang naman. Saka Coke. That's my energy in life. Hindi ako nag-uwi. Pero huwag yung gayahin yan. Kasi nasa jeans namin yan. Correct. And iba yung glow mo ang Mayor. Aya. Parang, ano ba yung Sabi nga nila, nagtatrabaho ka ba? Okay naman eh. Nakikita niyo naman ako very visible. Correct. Pero parang hindi ka nakahagard, Kunada. Siguro, ito yung calling ko, Kunada. As a being a mayor, so ito yung calling ko, ang trabaho, ano kumintasa. Ano talagang makita mo, DJ, happiness mo with what you're doing. Kasi DJ, glow mo parang, of course, it's always as aw mo tinala ka nga trabaho, di ba? Pero yun, siguro yung happiness mo to serve your own community nga, at madali lang gawin yun dahil nga yung innate na pagiging maalagain at yung abilidad mo to take care of the entire community. Pero dahil dyan, tayo ay tumako na, Ma'am, kasla dati DJ, na ganan, fast talk ni Boy Abunda. Siguro naman nanonood ka ng gano'n. You also have your celebrity friends, right? Yan. So, napanood mo na tong ganito. Tapos, sige, mabali mo nga i-explain, DJ, answer mo. Ayan, kung bakit yun yung napili mo. Of course, as women, hindi naman pipili ka lang between this or that. We can do everything. Pero dito na lang, particularly your option, kung ano yung mas preferred mo for this following items. Una, sex or chocolate? Chocolate. Ay, bakit? Nakaka-active. Para? And then, sex. Sige, tignan natin kung pwede nating wag niyang i-blip yan para baka i-turn down ni Meta. Pero anyway, eto Mayora, medyo mas serious ito. Strong, independent woman or soft girl? Strong, independent Bakit? woman. Siyempre, kung magsosoft ka, paano ka itatrato ng mga constituents mo as a powerful leader kung soft ka? So, you have to be strong. So, ikaw ay isang strong, independent woman. Pero, there are also times na sa work mo as mayor, kailangan mo ding maging Being soft. In other way naman yan. Sa mga less fortunate, very soft ako sa mga less fortunate na mga kababayan ko. Mhm. Yan. Okay, next. Setting boundaries or giving chances? Both. Sige. Bakit? Ano yung instance na mag-set ka ng boundaries? Yung mga matitigas ulo. Pero kung yung isi-set ko yung boundaries ko sa kanila. Kasi wala akong time sa kanila. Kasi wala tayong progress kung may matigas ang ulo. And then yung isa, Or giving chances? kung alam ko naman na very productive siya sa office or kahit saan, kahit hindi sa munisipyo. Kung very productive siya and yung performance niya is 100%, why not give chance naman sa kanya? So, it's a balance na giving chances and yung setting your boundaries. Next, ma'am. Self-care or hustle?
do you mean by housemate? Sa yung parang trabaho or self-care. Hustle muna and then self-care. Yes. Di ba you work in an industry na talagang pagpapaganda, ganyan? I'm a How, professional makeup artist. yes, you're a professional makeup 14 artist. years and then I'm a registered nurse. Pero for the past 14 years, before the COVID, full-time makeup artist ako. Yes. At kaya alam mo talaga yung importance din ng mag-self-care, di ba? Kasi, ayun, kung hindi ka din nag-care sa sarili mo talaga, hindi din mag-glow talaga yan outward. Magigagard ka. Next, ma'am. Confident ka na or still proving yourself? Still proving, as a mayor, but as a woman, I'm confident na. But being a mayor, sabi nila, I have to be confident para sa mga. Pero, I'm into reaching my confidence as a mayor. Yes. Siyempre, this is your first First- foray in Yeah, public yeah. service and you are enjoying it. Yes. Kaya talaga naman. And the constituents of Bawang are also enjoying having such a beautiful mayor in their municipality. Tama mo ba, mga Bawangenyos? May audience impact tayo dyan. Okay. Last na lang for this round, ma'am. Pick up agad or keep the peace muna? Well, depende. If okay naman yung sa kabila, then you have to peace. Peace. And then Peace muna. speak up. Kung nasa tama ka, if you're on the right track, why not speak up? So, para laon yun. Okay, sige nga Rod. So, Mayora, we are doing this episode because it's Women's Month and we are celebrating every March iti Women's Month. It's really important na i-emphasize natin iti role dagiti babae because adala ta dagiti women in our community nga handa nga ma-reach iti fullest potential da gaputa mababainda or awan iti access da into opportunities that maximize their fullest potentials. Inya tiket mo nga i-share nga mensahe ma'am kadakwada your personal experiences inya dagiti challenges mo nga na overcome mo because you are a woman. Your message sa kanila. First and foremost, Happy Women's Month kada tayo amin nga babae. Kahit ko lang kaibaga nga no adaman anyaman, ti problema yun, we have to speak up and bangon babae. At hindi lang tayo babae, kundi babae tayo. Thank you so much. Yes, and your message na lang din sa mga naggagandahang mga kababaihan ng Bawang. Sa mga naggagandang kababaihan ng Bawang, meron po tayong mga programs and activities lined up next month. And kailangan i-kwan natin yan. May Kalgaw Festival. I-segue ko na Yes, rin go yan. ma'am. May Kalgaw Festival po tayo sa April, every weekends of April. For 4 weekends yun. Saturday and Sunday. I hope that you could join us for our Kalgaw Fest. Yun yung wet and cold fiesta namin. Originated sa Korea. Parang St. John the Baptist yun. Basaan. In time for tag-init. Tag-init. Okay, sige. Garod, so yaman kami launay, Mayora, Bongli, and of course, Happy Women's Month. Tayo ay babalik with another episode at sa continuation ng ating La Union Agkaysa Talks and Thoughts from the Capital.